Walang trabaho. Diba? So, bakasyon yan. So, ang gagawin natin, doon po tayo sa main church para po dyan sa event na yan. Okay? So, May 1 po. May 5, Sunday Youth Fellowship dito sa church. Tayo po yung host. Okay? At bibisita po sa atin yung ibang kasama natin from the main church as well. And of course, May 12, very important event dito po sa ating church. Anong May 12? Mother's Day. Mother's Day. Okay, importante po yan kasi magpaparaffle tayo na. Ipaparaffle natin yung, ano ba yun? Yung iPhone daw. iPhone daw. Okay? Pero sa ladies, April 28, meron kayong, ladies lahat ko, married and single, meron kayong event doon sa Hotel Grande. Okay? So, syempre ang event nyo doon kakain. Yun lang naman ang gagawin nyo sa Hotel Grande. But anyway mga kapatid, let's enjoy the service this morning. Let's worship the Lord Jesus Christ together. Amen? Amen. Alright, let's go ahead and tawagin din natin yung mag-special number na mga bata ngayong umagang ito. Let's call them. Ayan, Sister JC. Halina na kayo yung mga Sunday School kids natin. Dito na lang. Okay. At ito yung isang wala. Dito kayo para kitang-kita kayo. Galingan nyo. Oh, kailangan natin ng isa lang na mag-video sa likod. Kasi importante yung mga kids. Yeah, si Anthony, you take the video. Good job. Exodus 20:12. Honor thy father and thy mother, that the day may be long on thy land, or thy Amen. Amen. Good job, kid. Oh. Yun yung mga English speaking na mga bata dito. Yan, sila Abby, sila Ana, sila Sophie. Hindi naman nila alam mag-Ilocano pero kaya pala nilang practicein. Di ba? So, anyway mga kapatid, thank you sa mga ikot doon sa ating children's ministry, sila Mama Aida, sila Mama Elsa, ganun na rin sila Sis JC, sila Sister Joni. Okay? Alright, so, as we continue, i-recognize naman natin mga kapatid yung mga bisita natin ngayong umagang ito. Hindi ko po nakuha yung listahan pero titignan ko by
Dito siguro, pa-follow kung sino yung mga bisita natin. First of all, dito po sa ating kalagitnaan, kasama po natin si Pastor Carmelo Navarez and then si Ma'am Hermie Navarez. Thank you po, Pastor, for visiting us. Galing pa po sila ng Tarlac para po bisitahin lang yung ating church anniversary. Okay? Kung naalala niyo po, bisita kasi noon ni Brother RJ si Sister Clesia. Si Sister Clesia po, siya po yung panganay nila Pastor Carmelo at ni Ma'am Hermie. Okay? Eh, magpakabait kayo. Amen? Okay. Alright. Thank you very much, Sister Clesia. Also, kasama rin natin, of course, matagal natin na hindi nakasama kasi nga nagstay sila sa Pangasinan. Pero kasama natin sila Brother Dustin at si Sister Lay. Nakasettle na sila dito sa Baguio. Okay? So at least mas okay na. Doon na mga labas si Grendel at si Fiona. Thank you very much. Nakaumay kayo. Ma'am Chin, yan po yung brother niyo po? Po? Bobby. Okay, thank you very much sir. Nakarating po kayo. Thank you very much. Kasama rin po natin si Ma'am, yung nanay po nila, Ma'am Day. Yan. Thank you very much po for joining us this morning. Okay? Mamaya yung guest speaker natin, i-introduce natin para para naman mas makilala niyo. But anyway, this time I'd like to make a short address para po doon sa ating church as a thank you para po sa bawat isa. Dahil nga po at least nakarating or nakaabot yun. Nakaabot tayo sa ating 6th church outreach anniversary. So unang-una, mga kapatid, the members of the church, I'd like to thank you for your faithfulness. Especially for sticking with the church kahit po nung lumipat tayo dito sa Gibraltar, sumama pa rin kayo. At wala po yung mga nagpaiwan at sabi hindi na kami sasama. But karamihan po ay nandito pa rin nakasama natin. So thank you very much. Ganun din po sa pagsuporta ng church sa mga events natin. Hindi lang po sa ating anniversary, but for every event na ginagawa po natin, you are very supportive. Thank you for loving missions. Okay? At least kahit po sa kaunting paraan ay we are able to support missions, hindi lang po dito sa local but also foreign missions. Okay? Thank you sa church for expressing your love for one another. Dahil pag meron pong nangangailangan sa church ay open pong nagtutulungan ng bawat isa. Maraming salamat po. Thank you church for involving yourselves sa mga ministries. Thank you for, very important mga kapatid. Thank you po for supporting me and having patience with me. Amen? Dahil kahit na maraming kainan, andyan pa rin kayo na tinutulungan ako. So, yung ano ko, anusandak. Okay? Thank you at anusandak. Anusan kayo. Salamat at kayong mga nanas niya. Okay? Also, we are very thankful po sa Pines Montessori School, sa admin, sa staff, sa Cansino family, for allowing us na gamitin po yung mga facilities dito po sa school. Okay? Kung titignan niyo po mga kapatid, di ba? Ang lawak ng parking space natin. Parang car show ito. Pero thank you very much po sa Pines Montessori School. And most of all mga kapatid, we are also very thankful po sa Highcrest Bible Baptist Church na sila po yung nag-allow sa atin, nag-ordain sa atin, and nag-send out sa atin na mag-start ng gawain dito. Thank you for Pastor Randy Anglog. Siya po yung guest speaker natin later on para po sa kanyang continuous support. And most of all mga kapatid, we are thankful to God, our Savior, Jesus Christ. Amen? Dahil siya po ang nagsimula ng iglesia, at kung wala po siya mga kapatid, our labor is in vain. So, by the grace of God, we have done many things for the past 6 years. Souls saved,
lives changed by the preaching of the Word of God. To God be the glory po. But remember, there are more things to be done. Amen? Marami po tayong gagawin. Kaya nga po, thus, always abounding in the work of the Lord. Amen? So, salamat po muli mga kapatid for being with us this morning. This time, let's all stand up please. Let's get our Bibles. And we'll ask Brother Anthony to lead us sa ating Bible reading in the book of Proverbs. And pagkatapos po niyan, we'll ask Brother Arjun again sa ating congregational service. Let's turn to Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. If anyone needs a Bible, please raise your hand and we'll get one to you. Okay, please follow along as I read Proverbs chapter 6. My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, thou art snared with the words of thy mouth. Thou art taken with the words of thy mouth. Do this now, my son, and deliver thyself. When thou art come into the hand of thy friend, go, humble thyself, and make sure thy friend. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide overseer or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers. Frowardness is in his heart. He deviseth mischief continually. He soweth discord. Therefore shall his calamity come suddenly, suddenly shall he be broken without remedy. These 6 things doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. When thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life, to keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids. For by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. Can man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? So he that goeth in to his neighbor's wife, whosoever toucheth her shall not be innocent. Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry. But if he be found, he shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonor shall he give, and his reproach shall not be wiped away. For jealousy is the rage of a man. Therefore he will not spare the day of vengeance. He will not regard any ransom, neither will he rest content, though thou givest many gifts. Thank you. Let's all be seated, please, mga kapatid. Salamat po. Lord RJ, please lead us sa ating congregational service. Let's sing Brown Hymn in Benny Brown's book, page 160. Page 160. Lawin po tayo ng kailangan. Amen? Amen. Lawin po tayo malakas. Brown Hymn in Benny Brown's page 160.
Amen. Amen. Let's call on yung mga special, yung kakanta po ng special number, yung ensemble po this morning bago po natin i-introduce yung ating speaker.
kapatid, yung last note na yun, talagang pinag-pray natin yun. Pero kaya naman pala eh. Kaya pala, nervous lang siya, pero kaya pala. But anyway, dadako na po tayo sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Ang guest speaker po natin, mga kapatid, ay wala pong iba kundi po yung ating pastor doon po sa ating main church, sa High Crest Bible Baptist Church sa Apugan. Okay? At kilala niyo siya as Pastor Randy Anglo. Pero iba po yung pagkakakilala ko sa kanya. Okay? Dahil si Pastor Randy po, unang-una, when it comes sa mga church ministries, nakilala ko po siya bilang song leader muna. Doon po sa High Crest. Ibig sabihin mga kapatid, nung bata ako, nakikita ko na siya na nagso-song lead. Okay? So yun po yung unang nakita ko na ministry niya doon sa church. Secondly po, siya po ay naging choir director din doon sa ating main church. Okay? Kaya tingin ko kanina approve talaga yung kanta kasi napapaganon siya eh. Parang lumalabas yung pagka-song leader at choir director. Also, si Pastor Randy po, siya ay tinawag din ng Panginoon na magpastor at siya po ay nag-aral po doon sa CBBC San Pedro, Laguna. Okay, doon po kila Pastor Ed Laurena. At siya po ay nagpastor din ng pastor 10 years, di ba? J. Bontoc? 8 years doon sa Bontoc Mountain Province. Sino ba dagito kinato iti taga Bontoc? Katato taga Bontoc dito eh? Awan? Yeah, he's not here, so... But anyway, mga kapatid, siya po nag-stay doon ng 8 years. Maybe more than 8 years. Siya yung nagpastor doon. And siya rin po yung nag-start ng gawain doon po sa Bukaukan. Ng pastor 4 years, di ba? 4 years po siya doon. Hanggang siya po ay naging pastor naman dito sa ating main church. At ngayon, siya po yung mag-preach sa atin ngayong umaga. Amen? Amen. Ito po yata yung second time niya na mag-preach dito sa ating church. So, let's all stand up please mga kapatid. At bago natin tawagin si Pastor Randy, pakilala ko pala yung kanyang dalawang anak. Muna si Samuel. Ito si Samuel. Ito yung panganay. Okay. Si EJ. Okay. Si Bella, wala po siya yung bunso. Hindi siya nakarating, pero kasama niya po si Ma'am Rejoice. Okay? Siya po yung asawa ni Pastor Randy. So let's welcome po si Pastor Randy Anglo dito po sa ating Amen. Good morning. Wala po si Mrs. ngayon. Nag-away kami kanina. Wala po siya kanina. Wala siya ngayon dahil siya po yung in charge sa ladies fellowship. Pagkatapos kasi ng morning service, diretso na sila. Kaya may mabibitin yung oras sa pagbiyahe. So tayo po ay dumako sa ating pagbabasa ng ating pong text. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabay-sabay po natin basahin. Together now, verse 58, we read, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as long as you know that your labor is not in vain in the Lord. Always abounding. Yan po ang ating mensahe ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal. Kami po ay nagpupuri, Panginoon. Kami po ay nagtipon-tipon ngayon. And kami po ay nagpapasalamat for 6 years sa inyo pong faithfulness sa gawain po dito. Salamat, Panginoon, sa tinawag niyo po, Pastor, na mag-alaga, magkain po sa iyo po mga anak. Salamat sa bawat isa na nanito. Hiling po namin, Banal Espiritu, ang iyo pong kapangyarihan na gumawa. Sa aming pagtitipon, Panginoon, ay lalo po kami mapagtibay, lalong lumawak ang aming pagmamahal sa gawain po ninyo. Salamat po sa aming mga bisita na dumalo. At dalangin po namin, Banal Espiritu, ang iyong kapangyarihan
na kung sila man ay hindi pa ho nakakatiyak na may sign ng kaligtasan, hindi po namin na yung paggawa. Muli, purihin po ang pangalan ninyo, ito pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you, please be seated. Pinapabot namin yung aming pong pagbati, Pastor Tim and the church. Amen. Sa inyo pong 6th anniversary. Amen. So, nung ako po ay ano yung taon? Nandun pa kayo sa Bonifacio. And 2021. See? And ngayon, kaya kung tayo po ay nagpapatuloy, ang biyaya po, ang blessing ng Panginoon ay sumasabay din. Amen. Amen. So, ngayong umaga, this morning, we will talk about always abounding. Ito po ay sulat ni Apostle Paul. Ang iyong tema is always abounding. Sa amin pong mga bisita, ay maaaring kayo po ngayon lamang po ay nakadalo, ito po ay para rin po sa inyo. Sa mga miyembro po ng simbahan na ito, ay ito po ay hamon po sa bawat isa. Amen? Sir. Dahil kung patungkol po sa anniversary, ang laging tinitingnan mo natin ay hindi mo yung ating ginawa, kundi yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Yes, sir. Amen? Kaya nung binabanggit ni Pastor Tim yung ginawa ng Panginoon sa inyo, purihin ang Panginoon. Amen. Yes, sir. At kung kayo po, andito po yung ating isang mahal na pastor dito, at sa mga bawat isa na kayo po bisita namin at kayo po kabilang sa ibang simbahan, ito po ay hamon din po sa bawat isa. Yes, sir. Amen? Amen. So ito po ay sulat bago natin pag-aralan yung 58, ay alamin po natin kung anong mga dahilan kung bakit sinabi ni Apostle Paul na sabi niya rito, mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, be steadfast, unmovable, always abounding. May dahilan po kung bakit po niya isinulat yan. Dito po sa libro ng Korinto, ay kanya pong in-address yung issue of contention. Yung disagreement na namumuo sa isang simbahan. At sinabi niya po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11, for it had been declared unto me of you. May nagsabi sa kanya, my brethren, by them which are of the house of Chloe. At ang sabi niya, that there are contentions among you. May disagreement. Sa amin pong mga bisita, wala po kayo mahanap na perfecto na simbahan. Amen. Pero mayroon pong tamang simbahan. Sir. Amen? Sir. At nagpapasalamat tayo na tayo po'y nasa tamang simbahan ngayon. Amen. Amen. At yan po ay in-address po yan ni Apostle Paul. Alam nyo, pag sa isang simbahan ay mayroong grupo-grupo at hindi nagkakaunawaan, walang patutunguhan ng simbahan. That's right. Amen. Amen? Kaya sabi rito, kaya ako siya sumulat dahil dumating sa kanya yung nangyayari sa simbahan. At nangyayari dahil mayroong hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng grupo-grupo na nais na paiwatig sa atin ngayong umaga na sa High Crest Gibraltar ay wala hong grupo-grupo dito. Amen. Yes, sir. Amen? Yes, sir. Walang grupo ko dito, grupo niya. Tayo po'y iisa. Yes, sir. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11, now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I am of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Mga kapatid, kung kayo po'y kabilang sa simbahan na ito, kayo lamang po ay binigyan ng Diyos ng iisang pastor. Amen? Amen. Amen. Tama po ba? Sir. Yes. At meron tayong mga men dito. At hindi natin aakuin yung ibang tao na sabi, dito ka sa amin, diyan kayo. No. Mga kapatid, ang simbahan na ito ay nilagyan po ng Panginoon ng iisa lamang na pastor. Amen.
Amen? Sir. Imagine ninyo kung lahat kayo pastor. Ano kaya mangyayari? Diba? So dito, nakita niya, merong mga disagreement or division. Ngayon, pag nangyayari po sa simbahan, ang tendency po nito ay maghihiwalay, magwawatak-watak. Amen? At in-address po niya, mga kapatid, sa issue of immorality. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1. It is reported commonly that there is fornication among you. Dumating, mga kapatid, you listen, mga kapatid, hindi ho isente na tayo na sa simbahan ay hindi na ho tayo papasukin ng diablo ng mga kasalanan. That's right. Kaya ho, in-address ni Apostle Paul yung nangyayari na parang ang kasalanan lamang ay okay na. Dati, pag sinabing kasalanan, natatakot ang tao. Pag sinabing 666, natatakot ang tao. Ngayon, dinidisplay na yan. That's right. Dati, pag sinabing impyerno, natatakot. Pero ngayon, nakaplakar na. I'm happy going to hell. Kaya na po nabago. Pero ngayon, mga kapatid, ang kasalanan noong kapanahunan ni Adan at Eva hanggang ngayon ay kasalanan pa rin. Yes, sir. Hindi ho magbabago. Bagaman ang batas ng tao nagbabago. Binabago nila yung mga hindi dapat na gawin ng isang tao at ginagawa nilang batas. Pero sa Biblia, mga kapatid, hindi ho yan nagbabago. Amen. Yes, sir. At itong mga to, mga kapatid, dahil napasukan na po ng division, ng immorality, nawala na rin po yung relasyon ng bawat isa. That's right. Nagkakaroon na po yung nagkakasuhan, lawsuit sa isa't isa. Na Kristiyano, ididimanda yung kapwa Kristiyano. You listen, if you're a member of this church, huwag na sana tayo pupunta at doon kayo sa isang judge. Saan ka member? Sa High Crest Gibraltar. O saan ka member? High Crest Gibraltar. O bakit kinakaso mo siya? Ito yung nangyayari, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Dare any of you, having a matter against another, go to the law before the unjust and not before the saints? If you have a problem, brethren, in this church, you have your pastor. Amen. Yes, sir. Siya ang right na puntahan niyo because of what? It is all about spiritual things. Amen. Anong pakialam ng mga lawyers patungkol sa salita ng Diyos? I'm not against the lawyers, pero alam niyo, mga kapatid, pag pinapanood mo yung mga congressman, nagdidebate sila sa bill ng divorce, kahit gano'n sila katalino sa labas sa batas, hindi nila maunawaan yung sabi ng Bible na walang pwede makapag-iwalay. Amen. That's right. Diba? Tinitingnan natin sa Bible. Grabe naman to. Pinaliwanag ng isang congressman, binasa na sa verse, sasabihin pa ng isang congressman, asan yung till death do us part. Kaya kung ikaw alam mo yung Bible, sabi mo, ang talino to sa batas ng mundo, pero sa salita ng Diyos, walang kalaman. That's right. Kaya mga kapatid, kung kayo po may mga problema, meron po kayong pastor na lalapitan. Amen. Kaya sabi niya ito, sa inyo, may against ka sa isa't isa. Pupunta ka sa isang judge na unjust. Siya maghuhusga sa inyo na mga Kristiyano. Wala, mga kapatid. Ito po yung nagiging problema. At dumating po yung si Apostle Paul ay in-address din niya yung patungkol sa pag-aasawa. Hindi niya sinasabing kasalanan mag-asawa. Pero dahil sa kanyang natatayuan na siya po'y binata, at sabi niya, kung kaya mo, hindi mo ka na mag-asawa. Ayon sa kanya. Pero hindi sinasabi ng Bible na hindi ka mag-asawa. Right. Ngayon, nag-misinterpret ng iba na mas maganda huwag na lang mag-asawa. Kaya ito yung in-address niya na problema. In-address din niya, mga kapatid, binigyan niya po yung importansya ng resurrection. Amen. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15. Mag-smile kayo, madali lang to.
Amen. If you're not saying amen, ang message ko ay 2 hours. Pero kung malakas ang amen, 30 minutes lang. Amen. Eh, parang ayaw nyo makinig ah. 1 Corinthians chapter 15, sabi dito sa 51, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put in corruption, and this mortal must put in immortality. So when this corruptible shall have put in incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Alam niyo mga kapatid, nung namatay yung aking tatay, February lang, nag-a-adjust pa ako eh. Kasi biglaan yung kanyang pagpanaw. Every time na-aakyat ako, yun palang mahirap pag malapit yung Kasi sa amin kay Gurutan, yung mga kuya ko siguro nakamove on na. Kasi nandun sila sa abroad eh. Ako yung sa amin siguro, pwede kasi maglagay doon yung tungkol sa... Tama? Yun lang mahirap. Pag akyat mo, nakikita mo lagi. Kaya para po nahihirapan, mag-move on. Ngayon, yung aming Sunday school lesson is all about resurrection. At sabi ko sa aking sarili, habang pinag-aralan ko, meron akong saya sa loob. Bakit? Because someday, makikita ko ulit yung aking tatay. Kaya ito yung bigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Amen. Ngayon, kwento ko yan. Isinulat yan ni Apostle Paul lahat. At ang sabi niya sa huli, therefore. Alam naman natin ang therefore. Pag ikaw ay nag-experiment, yun ay conclusion na. I therefore conclude. Di ba yung kinokopya natin sa conclusion ng ating kasama? Kaya pare-parehas tayo ng conclusion. Sabi niya, therefore, may mga division, may mga disagreement, may mga immorality, may mga problema na maghahatak sa iyo na aalis sa church. Pero sabi niya, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Amen. Yes, maraming mga problemang maaaring harapin kayo o napagdaanan po ninyo. Pero salamat kayo po'y nagpatuloy. Isang struggle mga kapatid, yung paglipat nyo dito. Adjustment. Pero salamat kayo po'y nagpatuloy mga kapatid. Amen? Anong ibig sabihin ng steadfast? Ang ibig sabihin ng steadfast,